Kapag tama yung halaman na inalagaan mo based sa iyong zodiac sign, may bang swerteng hatid nito sa'yo, di ba? At this coming 2026, syempre panibagong taon na naman, ang energy ng bawat signs magbabago. So, ibig sabihin nun, yung plant energy mo dapat naka-align din. Kaya in this video, pag-uusapan natin yung perfect plans for your zodiac signs for 2026 at bakit ito magbibigay ng luck, growth at harmony sa life mo. Welcome to the world of plants where knowledge is your best tool. Dito sa Awi Checo, we make learning simple and cool. Magtanim at Hi mga bears, kamusta po kayo? Medyo natagalan ako mag-upload ng ganitong topic. I think last 2023 yung topic natin zodiac sign plans, pero ngayon, on 2026 na. Pero anyway, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Umpisahan na natin sa unang zodiac sign, which is yung Aries. Mga Aries po kilala sa pagiging palaban. Yan, bold at super driven. So, totoo ba yung mga Aries? At this coming 2026, sinasabing magiging action-oriented kayo. At syempre, pag action-oriented ka, kailangan mo pa rin syempre ng calming at empowering energy. So, ang bagay na halaman para sa mga Aries ay Red Aglonema. So, bakit Red Aglonema? Kasi po yung vibrant red leaves nito, tumutugma ito sa pagiging palaban ng mga Aries. At maganda pa dito, dahil kahit busy kayo, low maintenance lang ang mga Red Aglonema. Magdadala din ito ng good fortune at confidence sa energy mo. Kaya perfecto para sa new beginnings mo this 2026. Ang susunod na zodiac sign naman natin ay itong mga Taurus. Ang Taurus po kilala naman sa pagiging lover of comfort, stability at luxury. Wow! Sana all. So this coming 2026, sinasabi ang focus naman nila ay financial stability at home harmony. So ang bagay na halaman para sa mga Taurus ay itong jade plant. So bakit naman jade plant ang mga bagay sa mga Taurus? Kasi yung jade plant po, it symbolize money, di ba? Yung dahon nito. Considered nga kasi itong lucky plant. At considered din ito na money plant. Kaya yung yung goals ng mga Taurus bagay ito sa for abundance yung goal nila, di ba? For financial stability. At ang maganda pa dito, yung mga jade plant, very steady, di ba? Makapal yung kanilang stem at steady pa rin. So kahit anong pagsubok na dumating sa mga Taurus, hindi sila basta-basta bumibigay. At ito, yung mga jade plant din po, medyo mabagal nga lang din yung growth nito. So bagay na bagay sa pagiging pasensyoso ng mga Taurus. Our next zodiac sign ay ito naman po mga Gemini, ang ating zodiac sign. So, ang mga Gemini po sinasabing laging on the go yan, curious, at mentally active. I think itong mga zodiac sign na binabanggit ko ay for general kasi akin hindi naman ako lagi on the go. Homebody kasi ako, hindi naman talaga ako palalabas. So anyway, disclaimer lang din pala bago tayo magtuloy-tuloy. Hindi ako astrologer or at feng shui expert. I'm just a plant enthusiast. Ano po yung mga sinishare ko ngayon ay based po sa aking research. At yun nga, balik tayo sa Gemini na zodiac sign. So this coming 2026, sinasabing marami kang magdarating na projects. Yung mga ginagawa mo nun, mas marami pa ngayon. Yung mga usual na ginagawa ko, if nag-travel ka, mas more travel ang mangyayari this coming 2026. Kung marami kang ideas, maraming darating sa'yo, ideas, at marami din project. So, sana all, yung project sana marami. Baka naman sa mga sponsor dyan, di ba? Magkaroon tayo. At yung travel, ay, wish ko yan. Basta, alam mo yun naman eh. Sa travel, kailangan natin ng expenses yan. Kailangan natin ng budget. Yung budget, ayan. Anyway, ang bagay na halaman para sa mga Gemini ay itong spider plant. Bakit spider plant? Kasi ito pong spider plant, very flexible to, adaptive, at kahit saan mo ito itanim, madaling mapuhay. At good air purifier din siya, so perfect to para sa mental clarity mo. Kasi yung mga Gemini, mahihilig yan, mag-iisip, di ba? Very curious yan. So ito, nag-aalis ng mga toxins sa hangin. So talaga makaka-focus po kayo. At
Itong mga spider plant natin, mapapansin nyo, nagkakaroon yan ng mga baby offshoot no, na madaling i-propagate. Perfect sa social at sharing nature ng mga Gemini. Next naman po ay mga Cancer. Ang mga Cancer, sinasabing they are very emotional, nurturing, at home-loving. Wow, totoo ba yan mga Cancer? So this coming 2026, sinasabi nga ang focus nila ay healing at family connection. So ang bagay na halaman para sa mga Cancer, para sa mga Cancer ay itong, naisip na ba kayo kung ano yung kumukonek sa healing? Ayan, hindi ko na patatagalin pa. Walang iba kundi itong peace lily. So bakit naman peace lily ang bagay sa mga Cancer? Kasi ang halaman na ito, sumisimbolo po ito sa harmony at emotional balance. Naglilinis din ito ng hangin para bagay na bagay para sa mga cozy Cancer homes. Elegant din ang white blooms ito, nagre-reflect ito sa pagiging caring at gentle ng energy mo. Our next zodiac sign ay itong Leo. Ayan, nakasurvive din. Kanina pa kasi ako nabubulol dyan dito sa Leo na to. Siguro pang 5 take ko na to. Anyway, ang mga Leo ay very shiny, warming naman. At ito nga, center stage lagi. So kung pag minix mo ang Leo sa ibang grupo, sila yung lagi mag-i-stand out. Kaya ang bagay na halaman para sa mga Leo ay walang iba kundi sunflower. So bakit naman sunflower ang bagay sa mga Leo? Kasi nga yung sun-loving plant ito, ganun mo na na naman ako, bagay para sa mga sun-ruled Leo. Symbol of positivity, confidence at leadership din ng mga Leo, kaya bagay na bagay ito sa kanila. At yung bright yellow bloom nito, literal na Leo energy. So instant spotlight sa bahay mo kapag may natural natural flower ka na katulad ng mga sunflower. Pero again, itong sunflower nito, parang ang hirap naman kung ilalagay mo sa loob ng inyong bahay. Kasi nga sun-loving to So mas maganda kung ilalagay niyo po itong sunflower niyo doon sa nasisikatan ng araw kasi sun-loving to So hindi siya mabubuhay kapag hindi siya naarawan. So if ever din, kung walang spot ng sun dun sa inyong bahay, mga Leo, pwede nyo silang ilagay sa labas. Oo, kung saan merong tinatamaan sila ng araw. Or maganda dun sa malapit sa window kung saan nasisikatan din ng araw para at least mag-bloom talaga itong ating mga sunflower. Our next zodiac sign ay ito naman po mga Virgo. Yung mga Virgo, sinasabing they are very practical, organized, at detail-oriented. Wow, ang ganda naman ng inyong mga personality, mga Virgo. Totoo ba yan? At this coming 2026, sinasabi ang focus mo ay health at career. So, ang bagay na halaman para sa mga Virgo ay walang iba kundi syempre, itong mga snake plant. Bakit naman maganda ang mga snake plant para sa mga Virgo? Kasi itong snake plant po, low maintenance but highly efficient. Parang very Virgo nga sabi nga nila. Parang characteristic talaga ng Virgo. Best air purifying plant din to kasama ng wellness goals mo dahil nga ang focus nga nila ay health at sleek looks fits your minimalist aesthetic. Actually, maraming nagdi-display ng snake plant sa bahay nila for aesthetic nga. Ang ganda naman kasi naman talaga tignan kapag meron kang snake plant sa bahay. Katulad niya, meron kami snake plant dito sa taal. Ewan ko lang makikita nyo. Ayan. Ayan. Ay, hindi kita. Di ba? Pinartaran porcelain ng artificial nga lang. Nawala yata tayo sa focus. So, sa mga tawag dito, sa mga Virgo dyan, ayan, try nyo na maglagay ng iba't ibang snake plants sa inyong bahay. Bago po tayo tumungo sa next zodiac sign natin, share ko lang, itong pagkukumbay ng halaman at zodiac sign, matagal na po itong practice. Ang tawag sa practice na ito, ang tawag sa practice na ito ay botanical astrology. Nabubulol naman ako sa botanical astrology or astroherbalism. So, i-google nyo yan para at least
Alam niyo na hindi ako nagjo-joke-joke dito. Talagang nire-research ko po yung mga binabahagi ko sa inyo. Our next Our next zodiac sign po ay ito pong mga Libra. Ito pong mga Libra, ano ba yan yung boses ko na naman? Like, iba. Yan, our next zodiac sign ay ito na pong mga Libra. Ang mga Libra po, they are lover of beauty, balance, and harmony. And this coming 2026, sinasabing relationship at being creativity ang highlight mo. So, ang bagay na halaman para sa mga Libra ay walang iba kundi itong Thorium. So, bakit Anthurium ang mga bagay dito sa mga Libra? Kasi ito pong Anthurium, yung heart-shaped na flower po nito, it symbolizes love at partnership, bagay na bagay sa energy ng mga Libra. Very elegant din to at aesthetic, bagay din sa pagiging artistic ng mga Libra. It brings harmony sa spaces dahil perfect symmetry niya. So, perfect decor, perfect vibes for your 2026 sa love and creativity era ng mga Libra. Our next zodiac sign naman natin ay ito naman po mga Scorpio. Yung mga Scorpio, sinasabing they are very mysterious. Wow, intense. Gano'n ka-intense kaya mga Scorpio na to? At transformative. Grabe ang ingay ng aso. Nagigilig kaya? Ayun, may noise cancellation naman ako. So anyway, sana nga okay tong boses ko. Anyway, sa 2026, syempre, itong mga Scorpio, magiging deep emotional. Pero maganda kasi, magkakaroon sila ng career transformation. So, ang halaman, halaman, so, ang halaman na bagay sa mga Scorpio ay itong ZZ plant. So, bakit ZZ plant ang mga bagay sa mga Scorpio? Kasi ito pong ZZ plant natin, they thrive in low light condition. Symbolic ito na pagiging depth at resilience ng mga Scorpio. Though medyo matigas din yung kanyang stems at long lasting like Scorpio, medyo matatapang at very, kumbaga, hindi sila basta-basta natitilan itong mga Scorpio. Kaya bagay na bagay itong mga ZZ plant sa kanila. And attracts prosperity and hidden opportunity. So bagay sa energy talaga ito ng Scorpio, pagiging quiet but yet powerful. Our next zodiac sign ay ito naman pong Sagittarius. Yung mga Sagittarius naman po, mahilig sila sa adventure. Very optimistic at free spirit din. And this coming 2026, sinasabi nga po, mas mag-explore ka pa, literally. Yan. So, mas marami pang exploration ang darating sa'yo. Mas magiging maganda at successful ang 2026. So, ang bagay na halaman para sa mga Sagittarius ay sure matutuwa kayo dito dahil madali lang itong alagaan. Walang iba kundi itong snake na to. Walang iba kundi itong Lucky Bamboo. So, bakit Lucky Bamboo ang bagay sa mga Sagittarius? Kasi ito pong Lucky Bamboo natin, it's symbol of growth, luck, and new paths. Kasi dami ngang explore ng mga Sagittarius, at low maintenance din po ito, kaya maganda sa always on the move lifestyle ng mga Sagittarius. It brings positive energy sa spaces mo pag uwi mo from adventures. So itong mga Lucky Bamboo natin, lalo na sa mga baguhan, huwag kayong mag-alala kasi lalo na kung mga busy kayong tao, pwede niyo po silang itanim or alagaan sa tubig. Katulad nung nasa likod ko, ilalapit ko lang saglit. So, ito yung aking Lucky Bamboo, yan, para sa mga Sagittarius. Mabubuhay sila kahit 1 week mo sila hindi palitan ng tubig. Pero mas maganda kung once a week palitan mo, no? Pero kung 3 days, 4 days, wala ka sa'yo sa bahay, lagi ka na sa exploration mo, maganda to kung ilalagay mo sila sa water. At least hindi sila mamamatay. Kasi itong mga Lucky Bamboo natin, pwede sila palakihin nyo sa lupa, itatanim nyo, or pwede nyo naman din ilagay na katulad ng ganito. Our next zodiac sign ay ito pong mga Capricorn. Ang mga Capricorn naman po ay kilala sa pagiging hardworking. Totoo yan. Very disciplined at ambitious. Wala naman siguro masama sa pagiging ambitious mo, di ba? Kung on a positive way naman, wala namang masama doon.
Basta sa ikabubutit wala ka natatapakan. At this coming 2026 sa mga Capricorn, sinasabing magle-level up pa daw ang inyong career. Wow! Sana all no? Maganda ng mga pangitain itong 2026 sa Year of the Fire Horse. At ang bagay na halaman para sa mga Capricorn ay ito madali lang din itong alagaan at simple din of money. Walang iba kundi itong rubber plant. Bakit nga ba rubber plant ang mga bagay sa Capricorn? Katulad nga ng sabi ko kanina, symbol of wealth to, stability at long-term growth. It's strong, durable, at structured nito tulad ng mga Capricorn mindset. So, perfect din to para sa mga professional Capricorn, lalo na dun sa kung mayroon kayong home office, maganda ilagay nyo din to sa home office nyo, or kung wala naman kayong home office, kahit sa office yung mga Capricorn, pwede kayong maglagay. Meron naman mga nabibili na potted na maliit. So, ito yung magandang ilagay nyo kahit sa southeast or kahit naman sa desk nyo or kahit basta kung saan naman to, kung saan nyo pwedeng ilagay, magta-thrive kasi ito naman ay they can thrive in low light condition din naman to. Katulad ng mga ZZ plant. Hindi sila basta-basta nag-goodbye kapag nilagay mo sila sa space na hindi masyadong maliwanag. Now let's go to Aquarius. Ang mga Aquarius po, sinasabing they are very unique, innovative, at humanitarian. Ang ganda naman ng mga characteristics ng Aquarius, ano? At this coming 2026, sinasabing ang focus naman nila ay creativity at community impact. So, ang bagay na mga halaman, ang bagay na halaman dito sa mga Aquarius ay walang iba kundi itong mga photos. So, again, yung photos nga, dalawang klase ito, no? So, pwedeng golden photos, pwede yung neon photos. Kasi yung neon photos, matingkad yung pagka-green niya, no? Yung golden photos, merong yellow yan, kaya nga symbolize gold kasi. Tapos may pagka-puti-puti din siya. Variegated po kasi ito. Yung neon photos naman, hindi siya variegated. Pure green lang siya, pero mas light ng konti. Parang matingkad ng konti na, isa hindi ko makita, hindi ko masyado ma-explain, pero makikita nyo na lang dito sa video na kung anong klaseng halaman tong neon. Anyway, bakit nga ba photos? Kasi fast-growing and adaptable po ang mga photos natin, tulad ng pagiging innovative ng mga Aquarius. Madali lang din itong i-propagate at madali din i-share sa ibang tao. Kung humihingi po sa inyo ng gusto magpaano nito, ng halaman, putulin nyo lang yun, i-cut nyo lang, tapos sabihin nyo sa kanila, ibabad nila sa water. Magkakaugat na yun, tapos pwede na i-transfer sa lupa. Kasi nga, ang mga Aquarius ay very mapagbigay, diba? Ang focus nga nila. Mahilig sila mag-share sa iba at makipag-connect din sa iba. At ito, ang mga vibrant QWERTY leaves, nagmamatch to sa pagiging originality rin ng mga Aquarius. Ang advice ko lang, kung mag-aalaga kayo na ang photos, whatever yan, kung golden man yan or neon, any photos, mas maganda, lagyan niyo po ng pool o yung gagapangan niya. Mas maganda kung gagapangan niya pataas. So, kasi sinasabi nila, mas maganda yung luck nito, ang dating swerte sa iyo, kapag pataas yung tubo ng inyong mga photos. At iwasan nyo yung gagapang sa pababa. Dahil pababa din daw po yung swerte na darating sa iyo, baka mawalan ka ng pera, yun ang sinasabi nila. So, better, pag may gagapangan, always going up. Yan. O kaya yung pa-round, yung circle, yung parang infinity, circle lang siya, wala siyang end. Basta iwasan nyo yung gagapang o yung magtatapak o yung gagapangan niya ay pababa. Yun lang po yung iwasan na, mga Aquarius. Our next zodiac sign na ito naman po mga Pisces. Ang mga Pisces sinasabing they are very intuitive, dreamy, and compassionate. And this coming 2026, sinasabing ang highlight naman nila ay emotional clarity at spiritual growth. So, ang bagay na halaman para dito sa mga Pisces ay walang iba kundi itong fern. Po sa fern, dalawang klase po ang pwede yung i-collect mga Pisces. Either Boston fern or maidenhair fern. So, ipapakita ko na lang dito sa video kung anong klase, itsura ng Boston fern at maidenhair fern. Nabubulol pa. So, bakit fern yung bagay sa mga Pisces? Kasi yung soft at
flowing leaves match sa kapagiging gentle energy ng mga Pisces. At they loves humility, perfect sa pagiging calming ng mga Pisces din. At it's symbol of protection at emotional cleansing. It creates soothing sanctuary, perfect for your 2026 healing era. Kasi nga, di ba, ang sinasabi nila, ang highlight ng mga Pisces is spiritual growth. So, pagdating din sa healing yan, aside from Peace Lily, yung Boston Fern, it symbolizes din healing. So, ito, maganda to para sa mga may spiritual growth ang mga tema. Ang dami nating plan insight today, pero mga besh, kahit ano pang zodiac sign mo, always remember, kung hindi nyo po gusto yung plant partner nyo, huwag yung i-collect. Mas maganda or importante talaga yung gustong-gusto yung halaman, yung magiging masaya kayo at hindi kayo mai-stress sa halaman na aalagaan nyo. At dun sa mga viewers natin, syempre ngayong mga nanonood po, ano pa yung zodiac sign nyo? At ano yung halaman na i-collect nyo? Nakatulong ang video na to para po mahanap nyo ang perfect partner para sa inyong zodiac sign. At thank you po for watching at sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy!